Kalunos-lunos ang sinapit na isang batang babae na pinatay at hinihinalang ginahasa ng trolley driver sa Camarines Sur. Nakatutok si Nico Wahe. Sa mga litrato na lang makikita ng pamilya ng 10 taong gulang na si Juris ang matatamis niyang ngiti. Natagpuan kasi siyang patay, walang saplot pang ibaba at basag ang bungo sa masukal na bahagi ng Barangay Tanawan, Lupi, Camarines Sur. Ayon sa pulisya, isinama ng kanyang lola si Juris sa pagtitinda ng gulay kahapon. Yung victim is allegedly, she was went missing nung umaga. And then nag-seek ng assistance yung lola niya sa mga barangay officials para maghanap sa kanya. Dito na raw sila nakakuha ng kopya ng CCTV kung saan nakitang kasama ni Juris ang isang driver ng trolley sa lugar na ayon sa pamilya ay madalas nilang kunin para gawing driver kapag nagtitinda sila. Nang komprontahin, todo tanggi ito. Pero hindi nagtagal ay umamin din daw at itinuro kung saan dinala ang bata. Doon namin na-find out na may dugo yung ulo ng bata na parang pinukpok ng some hard object. And then sinabi naman ng suspect na pinukpok daw niya ito ng bato. Inaalam pa ng pulisya kung pinagsamantalahan ng biktima. Bagamat sasampahan daw nila ang suspect ng reklamong rape with homicide. Wala pang pahayag ang suspect at pamilya ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Ang Rodrigo Roa Duterte. Pinaplansya ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang magiging legal team at mga hakbang bago ang pagbabalik niya sa pre-trial Chamber 1 ng International Criminal Court sa Setyembre. Para sa latest sa The Netherlands, nakatutok live si Marie Zumali. Evan, ako na Morgan muli mula rito sa The Hague, The Netherlands. Kahinahunan nga sa gitna ng mga kilos protesta. Magmula rito sa The Hague hanggang dyan sa Pilipinas ang panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga taga-suporta habang pinaplano pa o isinasapinal yung plano na legal na hakbang na isasagawa ng kanilang kampo para sa kinakaharap na reklamong crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte sa Criminal o International Criminal Court. Nagtipon-tipon kahapon sa International Gay Monument sa Lon Van Regan and Gorbachev dito sa The Hague, The Netherlands, ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa iba't ibang bahagi ng Europe. Isang araw yan matapos ang kanyang first appearance sa pre-trial hearing sa International Criminal Court o ICC. Pinangunahan ang protesta ni Attorney Harry Roque at Senador Robin Hood Padilla. Sa ngayon, tanging si dating Executive Secretary Salvador Medialdea pa lang ang formal na tumatayong abogado ng dating Pangulo. Pero sabi ni Roque, nakausap na niya ang British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman, na kabilang sa mga isinumite nilang pangalan sa ICC para maging counsel ni Duterte. Mag-aanunsyo na po ang grupo. No? Bukas po may magpupulong kami. I have confirmed kung sino yung lead counsel. And the only one na na-recognize ang hukuman is Attorney Bingbong Medialdea. Hindi ko alam kasi hanggang ngayon wala pa rin kaming permiso to enter the detention facility. No? But nagkausap kami ni Attorney Hoffman at nag-aantay pa rin kami. Batay sa website ng law firm ni Kaufman, naging prosecutor siya ng International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia at International Criminal Court sa The Hague. Sabi ni Roque, pinaplano nilang questionin ang jurisdiksyon ng ICC bago pa ang nakatakdang susunod na hearing sa September 23. Naghahanda na kami ni VP Sara isang taon nang nakakalipas. Okay? And everything that we expected to happen, in fact, happened. So meron kaming contingency for everything that has happened. Sa September 23, nakatakda ang confirmation of charges hearing para malaman kung may sapat na ebidensya na nagpapakitang may substantial grounds na nagawa ng suspect ang mga akusasyon. Batay sa arrest warrant ng ICC kay Duterte, may reasonable grounds para paniwala ang responsable si Duterte bilang indirect co-perpetrator para sa crimes against humanity si dating Pangulong Duterte. Sa datos ng Philippine Drug Enforcement Agency, mahigit 6,000 ang napatay noong gyera kontra droga ni Duterte. Ayon sa Commission on Human Rights, umabot yan sa 27,000. Mahigit 8,000 naman sa tala ng United Nations High Commissioner for Human Rights. Sa reklamong pinahaharap kay Duterte sa ICC pre-trial chamber, ang isinama lang ay yung di bababa sa 24 na napatay mula 2016 hanggang 2019 noong war on drugs ng Administrasyong Duterte.
at di bababa sa 19 na napatay noong 2011 hanggang 2016 sa pamamagitan ng Davao Death Squad. Ayon sa isa sa 5 Pilipinong ICC-accredited lawyer na si Attorney Joel Ruiz Butuyan, hindi layunin sa ICC trial na patunayan ang lahat ng pagpatay. Kailangan lang anyang maipakita ng prosekusyon kung naging systematic at ginawang polisiya ang pagpatay bilang solusyon sa iligal na droga at kung magkakaugnay ang mga patayan. Widespread and systematic papakita yon. Magpresent taho sila ng mga sample incidents that will prove na talagang ginawang pulisiya yung pagpatay bilang solusyon sa illegal drugs. Yung prosecutor po ibibigay kay former President Duterte yung ebidensyang gagamitin laban sa kanya sa trial. Malaking pribilehiyo sa kanya kasi sa atin dito sa Pilipinas walang ganon. Yung prosecutor, napaka-fair ho yung mangyayaring trial. Sabi ni Roque, hindi siya alis ng the Netherlands nang hindi kasama si dating Pangulong Duterte. Sa ngayon, si Vice President Sara Duterte pa lang daw ang nabigyan ng permiso na makadalo sa dating Pangulo. Sa tingin daw ni Roque, hindi maganda ang kalusugan ni Duterte. Sabi naman ni BP Sara, ang tatay niya kasi hindi talaga napapatingin sa doktor, no? Pero mukha namang okay siya, bagamat alam natin na yung appearance niya sa hukuman, ako bilang isang naging spokes niya, mukhang mahina. At napapansin ko rin yung pananalita niya mukhang nagka-crack yung kanyang boses, no? At mukhang hard of hearing din, no? Dahil may ilang mga pagkakataon na pinaulit niya yung tanong. Iva, nakatakdangang magpulong ngayong araw si Attorney Harry Roque, Vice President Sara Duterte at iba pang bahagi ng kanyang kampo para isapinal ang magiging listahan ng legal team ng dating Pangulo. Samantala, ang buong pamilya Duterte naman daw dyan sa Pilipinas ay hinihintay na lamang ang kanilang Schengen visa para sila ay makarating din dito sa The Hague at mabisita si dating Pangulong Rodrigo Duterte lalo't kaarawan na niya sa March 28. At yan ang pinakasariwang balita mula pa rin dito sa The Hague, the Netherlands. Balik sa'yo, Eva. Maraming salamat, Marie Zumali.